Yo, what's up mga kakenki? Yan, welcome back again sa aking channel. And today's video, mag-unboxing tayo ulit ng no video, no return policy. Nairap mo ito na. So, unboxing na natin guys. So, isang item lang to, bali gagamitin ko to para sa aking bandwidth management. Ano natin? Wow, it's a square. It's a square. Puppet. Puppet. I want puppet. Hi, Papa, give me puppet. Later. Papa, give me my puppet. Puppet. Cut the side. I cut the side. A puppet, puppet. Puppet. No. Oops. Yan. So, yan, nakikita nyo sa video guys, TP-Link 5-port gigabits easy smart switch. Yan. So, ito ay model TLSG105P. Yan. So, may isa nito is walang E. Yung TLSG1005 lang. Walang E. So, ito guys is smart switch. Kung saan pwede mong bandwidth o speed limit yung bawat nakakonect sa kanyang LAN port. So, buksan na natin guys. Okay. Wow. Pila natin yung kanyang plan. Ano, pagilid pa lang ito. Ano nakatayo ito? Pagilid. See Budam? Inside. What I thought was sand. It was So guys, sand. so mabigat siya guys yung kanyang bigat mga load. I want this. Ako na! I Yan, want nakikipag-agawan yung mga aking babies. Yan, 5 ports guys, oh. Yan. Wow. So, samahan nyo rin ako mamaya, i-config natin to. So, sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kanyang itsura. Yan. 5 ports. So, andito yung kanyang lock, reset, naka-power. So, dito naman yung kanyang wall mount. I have a Yes. structure. Tapos, metal yung kanyang cover. You have a structure. So, ito yung kanyang charger. Ang charger niya is 5 volts, 0.6 ampere. So, napakatipid. So, andito yung kanyang parang paa, yung rubber. Para dito sa... Only this. Tapos, syempre, ang kanyang manual instruction. Yay! How to use it. Explanation. Yan. So, kung tinatamad kayong basahin to, panoorin nyo na lang yung video natin guys, kung paano i-configure to guys. Yan. Here you go. Okay, samahan nyo guys kung paano i-configure to. Yan, pero bago ko ituro is, ano muna natin? Bumira muna natin. And here's the book. Gawa muna tayo ng video. Okay, cool. guys, so ito yung ating switch. Meron siyang 5 ports. Okay, ilaw natin. Ayan, meron siyang 5 ports. Gigabit switch yan. So, 10, 100, 1000 megabytes. So, ito ay model TLSG105E. So, ito yung power indicator niya.
Yan, makikita nyo Gigabit Easy Smart Switch. So, ikutin natin. Ito yung kanyang exhaust. Sa kabila naman exhaust din. So, I was in it. Tapos, dito yung kanyang lock. Yung reset button. Tapos, yung kanyang power. And sa ilalim naman is yung kanyang wall mount. So, dito yun inilalagay yung kanyang free rubber boots. Okay. So, ang ano pala nito, ang cover niya is a metal case. Yan, baka may mabili kayong plastic. Fake po yun. So, ito yung kanyang box. So, meron siyang seal na ganito, business solution. Tapos, yan. So, easy to use, durable metal case, green technology, traffic optimization, intelligence management. Yan. Tapos, yan, game console. Tapos, yan. 5 ports. 10, 100, 1000 bps. Switching capacity, 10. Go. Yan guys, so tapos na natin. Kung napanood yung video, yung papunta naman tayo doon sa ating tutorial guys. Okay, kung paano configure, paano i-bandwidth management, and so test na rin itong bawat ports natin, kung paano gagawin natin. Doon sa mga naghahanap kung nagtitipid pala, budget meal para sa kanilang internet, tawag doon, service provider yun. Kung gusto nyo mag-business ng gano'n, so mag-try din kayo kung gusto nyo lang guys. Pero, yan, pagkala tayo sa tutorial guys. So, bye! So, yun, dito na tayo sa ating setup ng TP-Link router, ay switch pala natin. So, punta kayo dito sa internet natin. Yan, open network. Then, punta tayo sa change adapter setting. Yan, scroll nyo lang sa baba. Change adapter setting. Yan, tapos ito yung sa LAN. So, make sure na nakakonect yung LAN cable nyo dun sa inyong TP-Link. So, kailangan maalis yung X na logo dyan sa baba. Ano, pagka ikakabit nyo, maalis yung X. Yan, yun o. Okay, napansin nyo yun. So, lalagay ko na yung cable dito sa aking laptop para ma-setup na natin. Dalawa kasi yan. So, nakakonect na yung UTP cable natin doon sa laptop and switch ng TP-Link. So, punta tayo sa properties nun. Right click nyo lang yun, tapos properties, then click nyo tong use the following IP address. Type nyo yung 192.168.0.2. Tapos ito automatic na magkakarga yan. So dito na malagay nyo 192.168.0.1. yan, so okay nyo lang to, tapos okay ulit. Yan, so makikita nyo identifying, tapos mamayang konti, yan, okay na siya. Network 15. So open na kayo ng browser nyo, Google Chrome, Brave, or Microsoft. Pwede i-type nyo sa IP address guys is 192.168.0.1. yan yung default na IP address nung ating switch, smart switch. So lalabas tong login nya. So default lang ilagay natin dito, admin yung username, admin yung password. Then lalabas to, mag-create kayo ng new password nyo. Kayo nang bahala maglagay kung ano yung gusto nyo i-password. So kung nakalimutan nyo, may reset button naman. Yun nga lang, marireset yung mga ginawa nyong pagbabago. So continue lang to. Lalabas itong mismong administrator o login administrator ng TP-Link. So marami dito, marami kayong makikita dito. Kung expert kayo sa networking, yan, magagamit nyo lahat tong andito sa loob. Yan, so meron tong VLAN. So ito system nya. Yan, may IP setting, lead, user accounts, yan, tapos system. Yan, so ituturo ko lang kayo ng konti para sakaling gusto nyong bumili nito, makita nyo na yung pinakaloob. Para may kailangan kayo dito sa loob. Yan, config backup. Yan, firmware update, pwede mo kung may firmware ka. So dito naman sa sa port setting, meron siyang log. Yan, so hindi tayo expert dito pero papakita ko lang sa inyo
para magka-idea rin kayo bago kayo bumili ng smart switch. Yan. So dito meron niya on off. Tapos dito sa monitoring, click natin yan, monitoring port o port statistic info. Yan, meron din to. Yan, pero ang pinaka ano natin dito is yung QoS. So ito yung bilan niya. Kung nagbibilan kayo, pwede rin dito yung sa piso wifi bilan priority nyo, meron dito bilan tag. Yan. Tapos PPOA, pwede rin yun eh. Yan. Ito yung unbox natin guys na 5 ports. Yan. So dito tayo sa QoS. Yung speed, yung kailangan natin, yung mailimit natin sa bawat port. Yan. Kasi basic lang naman yung setup natin para sa PPOA natin. So dito ko ilalagay yung media converter para makontrol yung speed natin. Dito sa number 1 port is unlimited lang ilagay natin para pumasok yung internet ng walang limit. Tapos dito naman, so hindi mo pwedeng pagsasabayin yan tapos lalagyan mo lang ng example 10 Mbps lahat na yan tapos apply mo, hindi pwede. So dito isa-isa mo talaga mano-mano. So lalagyan natin dito una is yung port 2. Lalagyan natin ng 10 Mbps ingress tapos 10 Mbps na ingress. So download and upload ata yung ibig sabihin na guys. Yan, so dito port 2 lagyan natin ng 10 kasi kilobytes yung nakalagay dito eh. So lalagyan ko to ng 10.024 tapos dito 10.024 din. Kasi ang 1000 kbps is equivalent to 1 Mbps. Yan, kung hindi ko nagkakamali. Yan, so i-type natin dito is 102.4 lang ilagay nyo para 10,024. So yan yung ilalagay ko dito sa lahat ng yan, dito rin sa apply lang natin to. Pagkalagay natin, apply natin, yung makikita nyo sa dashboard na nandun na yan, okay. So same lang yung pag sa port 3, port 4 and port 5. Yan, para-paras lang yan guys. Lagay nyo lang 10,024. Pero depende pa rin sa setup nyo guys kung ilan yung ibibigay yung speed. Calculate nyo na lang guys, tapos test nyo yun sa laptop nyo kung yun nga yung binibigay niyang speed. Yan, so apply ko lang lahat ito guys. Yan bali 4 na port yung magagamit ko dito. So kung tatanungin nyo kung pag sa port is gagamitan nyo pa ng switch na hindi na smart switch, is maglalagay kayo, makokontrol nyo pa, hindi na. Okay, kung ano yung nasa isang port, yun na yung bibigay niya na speed dun sa ating kung saan natin ilalagay na modem. Okay. Yan, so ito goods na to. Apply ko na lang lahat, then log out, then iti-test na natin dun sa ating modem. So yung modem natin nilagay ko is Fiber 001. Yun yung pangalan ng modem natin. So mamaya speed test natin para tingnan natin kung accurate ba yung kanyang binibigay talaga. Yan, so logout na natin guys. Then punta na tayo sa ating speed test. So pwede nyo gamitin is fast.com. So connect lang tayo through wireless. Yan, connect ko na sa wireless guys. So Fiber 001 yung nilagay ko dun sa modem. Connect natin. So itong modem na to nakalagay dun sa port 2. Yan, connected na tayo. Then open tayo ng browser ulit. Lagay natin fast.com. Tingnan natin kung makukuha niya yung speed na nilagay natin. Pero sa tingin ko sa first attempt ay hindi pa kasi nagbo-booting pa. In-off natin yung switch natin. So yun. Kailangan
parang restart ba, maglo-loading pa yung booting pa. Yan, so 890 kbs, medyo matagal yung internet ko kasi nung ginagawa ko to guys is mahina yung internet. So yung main is mahirap pa magbigay ng internet, may maintenance server yung ating internet provider. Yan, 6.5 Mbps, hindi niya nakukuha yung nilagay natin na 10 Mbps. So at least meron siyang kasi kung nirekta mo dun sa modem o switch lang na wala nang smart switch, makukuha niya yung buong speed ng modem mo. So maglalag yung kabuuan. So at least meron ganito naka-setup na yan, 8.6 yung kuha niya. At hindi na masama yan guys, para dun sa mga PPOE natin na nag-YouTube, Facebook, okay na yan, goods na yan. Kung naka 5G 5V5 sila, pwede na rin yan, mabilis na rin yan guys, dahil yung 5G sila kukonek, mabilis yun. Yan, so dito naman sa speedtest.net, nung unang try ko nag-error, pero ngayon tinry ko sa pangalawang pagkakataon, okay na, halos hindi na magkalayo dun sa ating nakuha sa pass.com. So itong mga website na pinagkukuha ng speed is accurate tong mga to guys. Yan, so dito sa amin ang magandang pagkuha ng test is Angeles, tapos yung Urdaneta maganda kasi yun yung pinakamalapit sa amin. Yan, 7.66, tapos ang upload is almost 5 Mbps. So goods na rin yan kahit papaano. So kayo nang bahala kung sa inyo rin is ganito lalabas. Comment kayo guys kung gusto nyong itry yung switch o smart switch na ito ng TP-Link. So kung kayo ay nag-PPOE, needs nyo rin to para makontrol bukod sa ating router na tenda. Pero kung magaling kayo sa Microtech or PFSense, mas okay yun na pang control sa mga PPOE natin. Pero sa mga susunod na vlog natin, siguro gawa din tayo ng Microtech tapos yung PFSense kung kaya na natin. So hanggang dito na lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click the subscribe button and share the video. Thank you.